Tsaka masarap yung malasa yung meat. Malasa ka daw, bro. Sa ngayon, mag-enjoy ka muna. Hindi sila lumalabas agad eh. Talagang tumitingin-tingin muna sila sa paligid eh. Hanggang ngayon, no? Nandyan lang sila. So as you can see, ito, puno ng langka, tinutuka-tuka nila yan. Nakapag-exercise pa sila kahit papaano kasi tumatalon sila. Inaabot nila yan. As you can see, may mga bawas. Ay, nakakapa ako, bro. Ayun, oh. Tatlo ulit, homeboy. Good sized eggs. Kala mo ginugutom eh. So, kumakain yung mga layers natin today. It's a beautiful morning and pansin ko may nalaglag na guyabano dito na hinog na, so merienda rin nila yan. For later, puntahan natin yung mga inasal type natin. Hindi na talaga sila inasal kasi they're big boys now. So, here we have mga future free-range chicken meat. Pero for the moment, they're here, enjoying the sun, getting some fresh air. Like, kung sasabihin mo ito, karne natin to, parang mukha talaga silang quality na manok, no? Para karne. Like, kung makikita mo sila, mukha silang healthy, maganda yung mga balahibo nila, pulang-pula yung mga pisngi, yung mga muka. Matataba yung paa. Nagkatay kami ng 4 nung isang araw and firmer yung meat nila, mas lean, hindi siya ganun kataba. Tsaka masarap yung malasa yung meat. Malasa ka daw, bro. Sa ngayon, mag-enjoy ka muna. Sabi niya, wag muna ako, patandain niyo muna ako konti. Kasi ito, mga, 5 months? 3-4 months, I think. Yeah, 3 to 4. So, yung ganyang age, okay, nakatay na rin yan eh, no? Like, goods na rin. Pero yung mga, I guess, kasi nasubukan pa lang natin, 5 months na eh. Pwede natin subukan pag 3 tsaka 4 months para malaman natin yung mga differences. Subukan natin ng mga Rhode Island. Oh, yun. Ganda ng isang yun, Oo nga eh. Ito yung tindig niya eh, no? Mukhang Superman na mga manok eh. Ito kahawig to ng nung una natin kinatay yung mabait din eh. Oo. Pati ba naman mababait, kinakatay din. Kala ko yung mga salbahe lang ah. What do you want, bro?
Hindi sila lumalabas agad eh. Talagang tumitingin-tingin muna sila sa paligid eh. Hanggang ngayon, no? Nandyan lang sila. Meron ba doon? Wala na. So ito yung batch 5. Nilipat namin sila dito galing sa brooding pen. So mas malaki na yung space nila. Nakalimutan ko na kung ilang weeks na to. Siguro mga 6-7 weeks. Ganyan. Sabi na itong mga to, may bagong nakatira sa pwesto nila. Palabasin na natin. Tara. Okay naman pala. So, lumabas na kami sa space nila dito sa layer house and tignan natin kung mas pakunti-kunti silang mag-space out and explore kung anong space meron sila. Pero for the moment, andito lang sila nagtatago sa gilid. Pero maya-maya, I'm sure, nandito na yung banda. So, pakunti-kunti na sila naglo-loosen up. Nagpa-flap na sila ng wings. Yung isa nandun na sa may gitna or dalawa. Mas na kikita na nila yung bago nilang space. And so, mga ilan-ilan pa lang yung kumakain. Pero maya-maya magsusunod-sunod na yung mga yan. So may mga batch 3 pa na nandito sa taas. Pababain muna namin. Okay, successfully napalabas na namin yung batch 3 and let's get back to business, guys. Kain na. We've got a brave one. Oh, may sumunod na. So mahilig sila mag-explore sa mga nabubulok na dahon. Nagkakahid. Kung ano-anong nagtutuka ng kung ano-ano. So, enjoy naman yung mga alaga. Na-enjoy nila yung cooler weather today. Hindi ganun kainit. Kasi umulan the past 2 days. And mamasa-masa yung lupa, which is nice. Medyo cool para sa mga alaga natin. Kasi nung mga past weeks, sobrang init eh. But now it's better. Alright, 3:00 na ng hapon at nagbigay tayo ng pangmeryenda para sa mga manok natin. Hinog na melon
yung merienda nila today. Tsaka meron pa dong yung nalaglag na hinog na guyabano. Kinokonti-konti nila. Yung isa nalaglag na sa lupa pero goods pa rin yan. No problem. Check natin yung maliliit. So meron dito. Tingnan natin kasi first time ata kakain ng melon nitong mga maliliit eh. Hop, tinutuka naman. Very good. Nice. Sige lang, enjoy ka lang dyan. So, pwede rin nila kainin yung mga buto ng melon. Tapos mamayang hapon, mamayang mga alas 5 ulit, papakainin natin sila para busog sila habang matutulog sa gabi. So dito sa area na to, may mga nakaseparate kami na may konting sipon, kaya ginagamot namin sila dyan. Papalit-palit kasi yung weather at the moment. Mainit, biglang uulan, tas iinit ulit. Kaya medyo tricky yung pag-alaga sa mga manok natin ngayong season. Pero all is well naman, kaya namang i-handle. Basta aagapan lang ng maaga yung mga may sakit. And part of it is having the experience to see kung sino yung mga mag-uumpisa ng magkasakit para mahiwalay sila agad. And as much as possible, binibigyan namin sila ng mga fruits and vegetables and other herbs and spices para they have a good variety sa diet nila, hindi lang puro patuka. Now don't get me wrong, commercial feeds are very important, especially for layers and mga meat type na free range chicken natin dito. Pero mas maganda and it's better for them overall. Mas maganda yung products, yung meat and yung eggs. Mas healthy sila kung mas varied yung diet nila where they get leaves, insects, fresh fruits and vegetables along with yung mga commercial feeds. So as you can see, ito puno ng langka, tinutuka-tuka nila yan. Nakapag-exercise pa sila kahit papaano kasi tumatalon sila, inaabot nila yan. As you can see, may mga bawas. And as I said, may mga nalalaglag na mga hinog na prutas sa paligid minsan, and it's nice. And over here, maraming mga jackfruit trees, mga langka. Kung kita nyo dito, isang puno lang to. Meron pa tayo dito sa mga paligid. So marami tayong langka. Marami tayong pwedeng ibigay na pang merienda sa mga alaga natin dito. And susuklian rin kasi nila tayo. Yung pag maganda yung alaga natin sa kanila, mas healthy sila. Mas maganda yung eggs, yung products na
may bibigay nila sa atin. And overall, everyone is just happier pag healthy ang mga alaga. Yung mga naka-purple bands, kabababa lang nila. Well, some of them kabababa lang today. And so far, mukhang nag-enjoy naman sila. Nakapagligo sila sa dust bath, nakapagligo sila sa lupa, which chickens really love. Kasi parang ano nila yan eh, naglilinis sila eh. And dito sa range area nila marami tayong mga trees. As I said, kaya kahit gaano ka-araw or minsan pag may ulan, may shade sila kahit papano from too much heat and from the rain. Pero at the moment, tag-init, kaya tuyo yung damo. Pero we'll see later on pag mag-umpisa na mag-ulan-ulan. Pero so far, healthy naman yung mga manok natin dito. As you can see, matitingkad naman ng mga balahibo. Good size. So ito yung mga nauna naming mga alaga. And outside ng range, nagpapalaki rin tayo ng mga Philippine native chickens. More specifically, mga ulikba. Ang ulikba yung mga may black skin and black meat or dark gray meat. And native sila. So yung mga native chickens, which I can show a little bit later, mas hardy sila, mas resilient sila. Obviously, being Philippine native chickens, mas akma sila sa klima dito sa Pilipinas. So, hindi sila gaanong kasakitin. And with Philippine native chickens, magaling sila mag-forage for food. So, yung mga native namin na pinapagala dun sa labas ng range, na nagfo-forage sila ng food. So, hindi sila ganong kalakas sa patuka. Which is good. So as you can see, sunuran yung mga chicken sa ating bro, sa ating kapatid na may dalang bucket ng kainan. Pero mamaya natin sila ulit papakainin. Mamayang hapon. For the moment, merienda na lang muna sila. Pero kita nyo sunuran sila doon kasi alam nilang may pagkain dala si bro. Pero yeah. So actually hindi pa pala ako nakapag-harvest ng eggs. Samahan nyo na lang muna ako mag-harvest ng eggs. Alright, I hope you guys can hear me okay kasi hindi na nakatapat sa bibig ko yung mic. Pero silipin natin yung batch number 5. As we can see, okay naman sila dun. Wala na sila dun sa area na yun kasi mainit dyan eh. As you can see, may sinag ng araw lalo na sa hapon. Pero ito na sila at the moment. They have a lot more space to roam around and flap their wings, exercise, so which is good. Excuse me. I know. I'm gonna take some of your eggs, actually. I'm gonna take all of your eggs. Thank you. Wow. See? Okay. Lagyan natin dito sa bag. Sa basket natin. So, 3 yun. Let's see kung meron pa. Meron pang kayamanan dito. Oh, may nakakapa ako bro. Ayun oh. 3 ulit, homeboy. Good sized eggs. Mamaya ako na-check yung iba. Let's move on. Meron tayo dito. Okay. Got 1, 2, 3, 4, and 5. 5 eggs over on this side.
Sa kabila, meron din. Boom, boom. 4. Dito wala. Sa taas wala. Dito meron. Isa. Dito sa taas. Tapos dito, 3. Dito kaya. Ang dami. Meron din. So at the moment mga siguro 40 to 50 layers yung nangingitlog, yung iba malapit na. And then yung batch 3 and batch 5 bata pa sila. So soon mangingitlog rin sila. Dito sa kabila meron din. Thank you. Alright, so meron tayong nilaga na eggshells dito tsaka konting mais. Now, maganda yan, makakatulong yan makapagbigay ng calcium para sa mga manok, which will help in getting better quality eggs. Makakatulong siya magpakapal ng eggshells. So, hahalo natin to sa pagkain nila. And then, yeah, we'll check it out. Excited na sila, gutom na. Kita nyo naman, medyo maingay. Tayo sa baba. Excuse me. So, mukhang excited na excited sila kumain. Maganang-magana sila kumain ngayon. Wala pa sa akin, wait lang. Antay lang kayo sandali. Kita nyo, kahit wala akong bit-bit, nakasunod sa akin. Gutom na sila. Gutom na kayo? Ito na, ito na. Kala mo ginugutom eh. So kahit yung mga batch 5 natin, yung mga pullets natin dito, nakikisabay na sila. Which is a good sign. It means that they are integrating well with the rest of the flock. Tapos meron din tayo dito. Agawan. Meron pa tayong 3 feeders na lalagyan. So, para lahat sila sureball na makakakain. Kita nyo naman, nakapila dyan. May 2 dito. And dito sa kabilang side ng range, merong 3. And dito nakatambay yung mga mas maliliit naming mga pullets. Yung bagong batch na, yung batch na kabababa lang. Kaka-range lang namin sa kanila.
Si Wansi medyo agawan pa rin doon. Itong mga to nag-aabang na. Sabi nila, ang tagal ah. Asan yung pagkain namin? Wait lang, wait lang. Sandali lang. Darating din ang grasya. Magtiwala lang kayo. Uulanin din kayo ng grasya. Yung mga hindi makakain dito, walang space doon naman sa kabila. Sila magpupuntahan. At meron pa doon sa baba. Check ko lang kung meron pang naiwan sa taas para pwede natin silang pababain para makakain sila. Itong dalawang to, gutom rin to eh. Kaya lang, hindi pa nila alam kung saan pupunta. Hindi pa sila ganun kasanay. So, bababa ko lang sila. Alright? May dalawa nakaligtas. Bumaba na kayo doon yung pagkain nyo na, hindi na kayo dito. So, when it comes to these guys, kailangan, kasi behavioral change, di ba? So, pakunti-kunti lang natin silang sasanayan. And eventually, masasanay rin naman yan kasi hindi na sila makakuha ng pagkain dito, doon na sila sa baba eh. Kailangan natin silang pababain para makakain sila, no? Kasi mangangayaya itong mga to pag di makakain. Sensitive. Oh, may bumalik pang isa. Konti na lang naman sila. So, it's not bad. Okay, baba ko na muna itong isa. Ito yung journey ng manok na to. Sa pagkatuto niya. What's up, yo? Dito ka na. Diyan yung mga friends mo, see? Dito ka. Yan na. Kain na kayo dito, bro. Alright, gabi na naman. And it looks like marunong umuwi yung batch 5, yung kabababa lang kanina. Which is good. Oh, meron natin mga naiwan dito sa baba. Puntahan natin. Meron nga. Dapat ito pauwiin. Uwi na kayo doon. Hindi dyan ang pwesto nyo. Sige na. Uy! Uwi na kayo doon. Doon. Ayan. Meron ng tumalon. Oh, may sumunod. So, ang gagawin natin, parang i-corner lang natin sila. Tuturo natin sa kanila kung paano yung pauwi. Tuturo lang natin sa kanila.
Yan kung paano umuwi. Yung daanan. Hanggat sa masanay at masanay lang. Pero mabilis naman sila matuto. After a couple of days, alam na nila kung saan sila uuwi, saan sila aakyat. Pero sa umpisa lang talaga ganyan. Tataka pa sila, hindi nila alam kung saan pupunta. Guide natin, guide natin. Mahuhuli na ako. Bagal nila. May mga feeders pa ba doon? Meron pa ata. Sige. Kunin ko na to. Alright. Trabaho muna.